alagang kapatid. Isa sa pangunahing sanhi ng air pollution ang usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Bukod sa nakakasira sa kalikasan, mapanganib ito sa ating kalusugan. Bilang solusyon, ipinakilala ang paggamit ng LPG o liquefied petroleum gas para patakbuhin ang mga sasakyan tulad ng taxi. Bukod sa mas mura kumpara sa presyo ng diesel at gasolina, mas ligtas daw gamitin ang autogas. Dahil mas mababa ang inilalabas nitong carbon monoxide. Binubuo ng pinaghalong butane at propane ang LPG na nakukuha mula sa mga fossil fuels. Wala itong amoy at kinakailangang haluan ng tinatawag na odorizer para ma-detect ang pagsingaw ng LPG. Sa mga taxi na pinapaandar ng LPG, malaki ang natitipid ng mga taxi driver mula sa pagpapakarga ng autogas. Siyempre, dagdag na kita ito at take-home na pera para sa kanyang pamilya. Pero, paano sa halip na makatipid ay siya pang pagmula ng iyong karamdaman? Ngayong umaga, ating imbestigahan ang masakit na umano'y nakuha ng mga kapatid nating taxi driver mula sa pagmamaneho ng LPG taxi. Taong 1983 na maging taxi driver ang 48 anyos na si Mang Alex. Sa loob ng halos 3 dekada, pamamasada ng taxi ang ibinuhay niya sa kanyang pamilya. Dahil veterano na sa ganitong trabaho, nasanay na raw ang kanyang katawan sa pagod at hirap ng pagmamaneho. Mula sa diesel at gasolina, lumipat ng LPG taxi si Mang Alex noong 2009. Malaking tipid daw po eh. Magkano lang po ang LPG noon? Nag-open sila 18 pesos ata o 14. Kumpara sa... Sa gasolina naman po 28 ata. Nadagdagan po ang kita namin noon, 300, 400. Kumikita po kami ng 700, nagiging 1,100. Sa 24 hours po yun. Dahil nakatipid sa LPG, dagdag kita raw ang naging hatid nito sa kanya. Pero hindi na malaya ni Mang Alex, isang malaking panganib pala sa kanyang kalusugan ang dulot ng autogas. Nung mag-drive po ako ng LPG, siyempre hindi ko naman po alam na merong palang side effect yun. Sabi ko, wala, amoy lang yan, gano'n. Mag-drive lang po ako. Ayun, naamoy po, mabaho talaga ho, lalo sa pagkakain ng kakarga. Gaganon ka talaga eh. Sa akin po, kung minsan, maaamoy nyo sa aircon, ay sa akin, nung bandang huli po, hindi ko na naamoy sa aircon eh. Siguro, immune na ho ako, gano'n. Sa loob ng 2 taon, unti-unti siyang nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Hanggang sa nitong nakalipas na taon, 4 na beses siyang nagkatrangkaso. March, trangkaso po ako. 1 linggo. Tapos hinahabol ko po yung hininga ko. Parang magkakameron ako ng hika. Hindi, sa akin, gumaling ako. Taksi uli. Doon uli, bumalik uli ako sa operator ko. Ano. Pagdating ng July, tinangkaso na naman ako. Yun ho, matindi. Hindi na ako makahinga. Hinahabol ko na talaga ho ang hininga ko. Kasama na nga po bunga. Dahil sa kondisyon, napasugod na si Mang Alex sa ospital. Tinurukan ako, tapos kinawan ako sa X-ray po ako. Tapos kinawan po ako nun sa hika. Wala naman po sinabi ang doktor. Ano ba nire-rev niya po? Sabi nung doktor. LPG po. Umanon lang po. Baka may tama ka sa baga, gano'n. Wala naman po akong hika, bakit nagkahiga ako? Tapos sa X-ray po, negative naman po. Nang makarecover, muling bumalik sa LPG taxi si Mang Alex para kumayod. Pero dahil sa epekto sa kanyang kalusugan, hindi raw niya ito natagalan. De gasolinang taxi ngayon ang pinapasada ni Mang Alex. At
At sa loob ng isang taong pagbabiyahe ngayon, hindi na siya muling inatake ng hika. Kung isipin ho ninyo, kung sa LPG ho, kung hindi po sa LPG, bakit po mag-iisang taon na? December na naman, hindi po ako naatake. Hindi po ako tinangkaso sa buong taon na ito, 2011. Kung hindi po sa LPG. Taxi! Nakilala ko rin si Mang Mario. 9 na taon lang nagmamaneho ng LPG taxi. Dahil umano sa masamang epekto ng LPG sa kanya, 3 araw na siya ngayong lumipat sa pagmamaneho ng degasolinang taxi. Sige po. Doon po sa 9 years na paggamit nyo ng LPG na taxi, meron po ba kayong naramdaman na epekto sa inyong kalusugan? Sa mga pagdating ng 4 years po, parang nararamdaman ko yung katawan ko, parang nalalanta, nanunuyo. Parang natutuyan ako ng tubig. Parang nanghihina. At inuubo, hindi maalis ang ubo. Parang naninikip ang dibdib ko ulit. Pero kayo po ba, meron po ba kayong naaamoy na singaw galing sa LPG? Kung minsan po, kung nagkaroon ng leak ang tangke ko siguro, kung minsan naamoy sa loob ng sakyan. Siyempre, hindi mo kayang tiisin yung amoy. Ako naman, pinapagawa ko yung sakyan ko. Pinapacheck up ko lagi sa sa technician. Pero may pagkakataon raw na hindi mo ito maamoy. Kasi ang sabi-sabi, dahil ako, mekaniko din ako, sumasama sa intake ng makina sa pag-ikot ng ng aircon. Kaya dito, hindi mo basta-basta maamoy dito dahil nagmi-mix sa ng tubig ng aircon, tubig ng makina sa ng aircon. Sa preyo ng aircon. Kung ako po ba yung pasahero, malalaman ko kung LPG o gasolina yung taxi? Sa amoy, hindi nyo malalaman po dahil sa walang singaw sa loob maliban dito sa naamoy nyo ng singaw ng aircon. Nang hindi na matiis at lumala na, nagpatingin na siya sa doktor. Asthma ang naging findings sa kanya. Tapos ano sinabi sa inyo ng doktor? Ang sabi sa akin parang ganun nga, parang dala kong dinadalang LPG. Pero hindi nila nasasabi ng sure kung doon sa LPG. Kaya para makaiwas sa amoy ng LPG, naghanap na lang siya ng degasolinang taxi para ipasada. Yung gumamit kayo ng gasolina, may pinagkaiba ba sa LPG? Mayroon po. Parang masigla ang katawan ko. At yung parang nanunuyo ang dating mga balat ko, parang normal. Back to normal siya. Sa ngayon, ayaw ko nang bumalik sa LPG. Dahil yun nga, magigiba ang katawan ko. Bukod sa nanunuyong lalamunan, pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga at atake ng hika, ang taong exposed sa LPG ay posibleng makaranas din ng asphyxia o ang kawalan ng oxygen sa katawan at ang malala, maaari niya itong ikamatay. Pero sa kabila ng mga nararanasan ng ilang LPG taxi drivers, wala pa ring konkretong pag-aaral ang mga ahensya ng gobyerno kung may koneksyon ng LPG sa ilan sa mga problema sa kalusugan o karamdamang nararanasan ng ilan nating mga kapatid. Since 2003, LPG na yung ginagamit ko and kung gaya ito, hanap buhay namin yung taxi. Kung alam namin na makakasama ito sa driver o sa pasahero, titigil namin Bakit ka mo? Kagaya ko na fleet operator ako. Pag may driver ako magkakasakit, malalaman ko Lalapitan ako ng driver, sasabihin sa akin, sir, may sakit ako. But since 2003, wala kaming insidenteng gano'n. Ayon sa isang eksperto, safe pa rin naman daw gamitin ang LPG. Kung unhealthy ang LPG, ang unang-unang magkakasakit dyan, yung mga ina natin na nagluluto. Kasi sila yung nakababad araw-araw kung sino yung nagluluto. Meron ka bang naririnig na nagkakasakit doon sa mga yung nagluluto, sa mga turunan? Wala naman di ba? Naging delikado raw ang LPG sa mga pagkakataong tumatagas ito sa sasakyan, dahilan upang ma-expose dito na matagal ang isang tao.
Isa sa tinitignang dahilan ng pagtagas ng LPG ay ang maling conversion ng sasakyan, lalo na kung pinapagawa lamang sa mga kung tawagin ay fly-by-night shops. Dapat hindi sumingaw sa loob ng sasakyan. Kasi ang nakalagay sa regulasyon, dapat ang kargahan nung tangke nasa labas, karamihan dyan nasa loob. Pagkatapos, meron silang mga tubo na dapat nakakabit kung tawagin ng mga venting tube para pagka may singaw doon sa may parang pinaka-multivalve, ang singaw niya palabas ng sasakyan. Karamihan sa kanila, wala nun. Posibleng pagbulan din daw ng singaw ang sobrang pagkarga ng gas sa 80% na required lamang ng tangke. At dahil mas mabigat sa hangin ang sumisingaw na LPG, hindi ito agad nawawala. Nandun sa may sahig. Okay, maring nandun siya siguro mga 1 linggo kasi dahil vapor na siya, wala na siyang hindi na siya maring magbago sa state niya. In time, you will have enough gas na maaaring pumasok sa passenger compartment at maaamoy ng pasahero at saka ng driver. So somewhere along the way, siyempre may aircon ka ngayon. Di siyempre yung aircon, hihigupin kung ano yung sasahig. Yun ang nagiging epekto. Hihigupin niya yung gas, ibubugan niya sa mukha mo. Pag matagal mong sinisingot niyan at saka hinihinga yan, siyempre merong epekto sa ating kalusugan. Dahil inuubo pa hanggang ngayon, sinuri ko ang paghinga ni Mang Mario. Medyo hirap yung pagpasok ng hangin. Oo nga eh. Dito sa bandang ilalim, parang may mga konting puni. Pwedeng sintomas siya ng hika. Tapos kung medyo nahihirapan kayo huminga ng konti, pwede kayo magpausok, yung tatawag nating nebulizer. Iwasan natin yung mga nakapagpanikip ng ating paghinga. Subukan nyo rin uminom ng mga vitamin C. Pwede rin kayo kumain ng maraming mga fruits na mayaman sa vitamin C para lumakas din yung resistensya. Paalala sa mga todo kayod nating taxi driver, laging suriin o ipatingin ang iyong sasakyan kapag may naaamoy na singaw ng LPG. Huwag isaalang-alang ang kalusugan ng iyong pasahero at maging ang iyong sarili para lang kumita ng malaki. Bukod sa maaaring makaapekto ito sa iyong hanap buhay, posibleng malagay sa peligro ang iyong buhay. Ako po si Doc Walter, ang inyong investigador. Susunod. Dito sa Pilipinas, meron po tayong state of iodine deficiency in many areas of the Philippines. No? Pag ito ay natin panabayaan, masyadong lumalaki yung goiter natin sa leeg. No? At ito ay pwede mag-cause ng mga komplikasyon pag matagal na. Alaga